Hi, Shama. Sayaw nila kung may pad eh. Sakto. Sakto yan, wala Ano mamaya? Ganito na niya. Ganito pa may pad eh. Ayun na, buksan na. Hindi na kayo po. Sabi ko pa ng sabi ko May salad. isa lang pala. Saan ka natingin niya? Hindi nakita din sila. Kasi, sige po, magandang umaga po sa bawat sa atin. Tayo ay tumayo at matayin po natin ang mga banal na katulatan sa pangawin 149. Mga awit 149, sabi dito, purihin Yahweh, purihin si Yahweh, si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit, purihin ang pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Paggalak ka, O Israel, dahil sa madilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sayon ay matutuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, ang pagtampol ay tugtugin at siya ay purihin. Purihin ang salita ng Diyos at ibinabasa, manalangin po tayo sa pagkakas ng mga gawain. O Diyos naman ang banal at makapangyarihan sa lahat. Kami Panginoon ay sama-sama Panginoon na lumalapit Panginoon sa iyong mahal presensya sa umaga ito Panginoon. Kami Panginoon ay tumutulog sa iyong Panginoon upang humingi Panginoon ng gabay sa lahat ng mga gawain namin Panginoon sa araw nito Panginoon. Nagpapasalamat po kami Ama tayo pagbigay sa amin Panginoon ng pag-iingat Panginoon. Sa araw na ito Panginoon, nandito Panginoon ang mga anak mo Panginoon sama-sama sa bahay pananambahan Panginoon upang ikaw Panginoon nagpuri, salamatan Panginoon sa lahat ng mga bagay o Diyos na ginawa mo Panginoon sa buhay. Dalangin namin naman na samahan mo kami Panginoon sa aming mga gawain na ito Panginoon mula sa pag-umpisa Panginoon hanggang matapos Panginoon ng iyong banal na Espiritu o Diyos na mangunguna Panginoon ng bawat sasahan Panginoon. Kung ano bang mga pagkukulang namin Panginoon, ano bang mga kasalanan Panginoon aming nagawa sa iyo Panginoon, saliksikin mo po ang aming mga puso Panginoon upang kami Panginoon malaya Panginoon, makadapit, dumudulog Panginoon sa iyong mahal na presensya Panginoon, na sama-sama Panginoon sa araw ng Panginoon. Kapag-salamat po kayo Panginoon sa mga kapatiran namin Panginoon, sa mga trabaho namin Panginoon na nakalipas ng mga araw Panginoon, kung saan Panginoon, nandun yung pag-iingat sa amin Panginoon, nandun yung mga biyaya Panginoon, mga pagpapala Panginoon, amin natanggap, na pinagkaloob Panginoon sa amin sa araw-araw Panginoon. Sa araw nito Panginoon, nakita-kita kami Panginoon, aming mga kasama sa pananampalataya Panginoon,
mga gawain, Panginoon. Kita ikaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Halagigin namin, Panginoon, na ang mga kapatiran din namin, Panginoon, na wala pa sa oras nito, Panginoon. Aming ginadalangin, Panginoon, na malalang lang, Panginoon, ang araw nito, Panginoon. Araw kung saan, Panginoon, dinaan mo, Panginoon, para lang sa'yo, Panginoon. Halika, Panginoon, ang Diyos na aming pinaglingkuran, Diyos na buhay, Panginoon. Upang ikaw, Panginoon, sampahin namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, magmuna sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoon, at nagila ka, Panginoon, sa umagang ito. Ito nalangin namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isa pa po ay palakpan po natin ang ating Panginoon Diyos. Yung palakpak na hindi pa naiiyak at yung palakpak na marinig sa kaya ng Panginoon. Hallelujah! Hayaan niyo po nabasahin ko ang kanyang salita sa Psalm 96 verse 1 to 2. Sabi sa kanyang salita, "Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day by day." Amen. Kaya ngayon mga kapatid, ay minsan paaalalahanin natin ang kabutihan at ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa. Sabi nga sa kanyang salita, "I will never leave you, I will never forsake you, and I will make you victorious." Kaya minsan pa, ay purihin ang Panginoon na. Hallelujah! At kung simulan sa isang palakpak, kaya mo ito. Sabi nga sa kanyang salita, "Sikat na lang ng araw ay nakikita na ang iyong pangako. Bumabangon sa tiwala sa mga maharapin ang bawat hamon." Amen. Sikat na lang ng araw ay nakikita na ang iyong pag-ibig. Bumabangon sa tiwala ako'y ligtas kang nahawakan, ika'y mabuti. Itaas natin ang Panginoon. Itataas sa aming pagsamba, iyaran namin sa iyo, Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Sikat na ng araw ay nakikita na ang iyong pangako. Bumabangon sa tiwala kasama kang maharapin ang bawat hamon. Sikat na lang ng araw ay nakikita na ang iyong pag-ibig. Bumabangon sa tiwala ako'y ligtas pang hahawakan, ika'y mabuti. Kaya minsan pa itaas mo ang Panginoon. Itataas sa aming pagsamba, iyaran namin sa iyo, Ama. Hallelujah, 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 Isa ka po ay palapahan mo na ng Panginoon Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Kaguluhan, piling ko ay
alam. Sa iyong halal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa taas-taasan, ikaw ay nanggaling. Tila at kailanman di mahihigitan, ang hanap mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking nakita, o Diyos na langit ko'y makarihan. Sa ng katuluhan, ang piling mo ay hanap. Sa templo mong lahat, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking nakita, o Diyos na langit ko'y makarihan. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Tila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking nakita, o Diyos na langit ko. Tila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking nakita, o Diyos na langit ko'y makarihan. Pwede po natin palakpakan ng ating Panginoon. Isa pa po, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At minsan pa ay awitin natin sa Panginoon na siya ay dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking nakita, o Diyos na langit ko. Dakila at kailanman di
kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo'y kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos na langit ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maghari ka sa bawat pamilya. Maghari ka, Panginoon, sa CBCC, pare-pare, Panginoon. Maghari ka sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Isang po po, alilang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan, Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan, Diyos. Ang piling mo sa gabay sa kasakitan, hanggang ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan mo.
ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman sa buhay ko ay tapat. O tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. At kailanman, O Diyos, ang pag-ibig mo ay hindi magbabago para sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa tunay na pagmamahal na iyong pinagkakaloob sa buhay po namin. Bawat araw, Panginoon, kami, O Diyos, ay tunuturuan mo na kung paano lumapit sa iyong harap. Nawa, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maghari sa iyong mga buhay. Tunay nga, Panginoon, manirahan ka, Panginoon, sa iyong mga puso, upang sa iyong mga isipan ay lagi namin isipin na Ikaw ay kasama po namin. Ano man ang aming kaharapin, Ikaw ay laging nariyan.
Panginoon, dalangin po namin na patuloy na pangunguna at paggabay, Panginoon, ng iyong mga Espiritu sa lugar pong ito. Sapagkat nakakadulog kami at nakakalapit sa iyong banal na harapan sa gabay, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Hindi mo kami iniwan na namumulila. Kaya Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito. Ang patuloy, O Diyos, Ikaw, O Diyos, sa patuloy na humipog sa bawat kapatiran, Panginoon, na nahalito. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ang laman ng kailang mga puso at isipan, ang laman ng kailang pinagdaraanan. Turuan mo sila, Panginoon, at tulungan, Panginoon, na sa iyo laging tumingin. Upang kayanin nila, Panginoon, ang mga pagsubok na kailang kinaharapan, Panginoon. Dalangin din po, Panginoon namin, O Diyos, sa iyo, ang aming gobyerno, na ikaw, Panginoon, ang tunay na naglagay dito. Sa pamumuna, Panginoon, ng aming presidente, sa pamumuna, Panginoon, ng mga senador, mga congressman, governor, mayor, hanggang sa barangay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang tunay na nagpahintulot na makaupo sila, Panginoon, kung saan man sila naroon ngayon. Kaya tanong ng Panginoon, dalangin po namin, tulungan po, Panginoon, sila at turuan kung paano, Panginoon, ang bawat kaya nasasakupan ay matulungan nila, magabayan nila, Panginoon. At bilang Panginoon, kaming mamamayan, kanilang nasasakup. Matuto kami, Panginoon, na sumunod, Panginoon, sa kailang pamumuno. Sapagkat, Panginoon, sinabi mo nga sa Roma 13, Panginoon, kailangan namin magpasakop sa gobyerno sapagkat ikaw, O Diyos, ang kakalabayan namin kung hindi kami susunod sa aming gobyerno, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang gawain dito sa Bani-Banay hanggang sa pulo, Panginoon. Ang pag-aawitan, ang pagsamba, Panginoon, ay tunay na sa amin. Sa iyo namin iniaalay, Panginoon. At Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo kalagi kami samahan at pangunahan. Sapagkat tunay nga, Panginoon, sa bilang Kristiyano na aming pamumuhay, hindi po biro, Panginoon. Ngunit napaka-palad namin sapagkat ano man, Panginoon, ang aming sitwasyon na kinaharap, nakatitiyak kami, Panginoon, na ikaw ay aming kasama. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa iyo, lalo na, Panginoon, ng iyong manggagawa, ang pastor, Panginoon, mga elders, mga deacons, O God, ang worship team, Panginoon, ang dancer, Panginoon, ang bawat naglilingkod, Panginoon, sa iyo. May kanya-kanya kami, Panginoon, pinagdaraanan. Ngunit nakatitiyak kami, Panginoon, na ikaw ay aming kasama. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, patuloy mo kami samahan at pangunahan. At sa umaga, Panginoon, ito, sa magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe, dalangin po po, ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa kanya. At marami, Panginoon, salamat sa patuloy na paggamit mo, Panginoon, sa kanyang buhay upang, Panginoon, ibahagi ang kabutihan na yung pinararanas sa kanya at ang mensahe, Panginoon, ay tunay na bumula sa iyo. Sa iyo ang mataas sa papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning sa ating lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, good morning kapatid. Morning po. God bless you. Ay, puri ng Panginoon. Ano? At napatakbo yung aircon. Ngayon po umaga mga kapatid ay simple lamang po yung ating pag-uusapan. Dahil lahat po tayo ay gumagawa dito. Ang alam ko lahat ng Kristiyano marunong dito eh. Sino po sa inyong marunong manalangin? Taas ang kamay. Yung iba hindi. Okay, so ang panalangin po ay isang napakahalagang gawain ng isang tunay na mananampalataya. Ano po? Kaya nga po sabi sa salita ng Diyos, pray without ceasing. Wala daw tigil na panalangin. Kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating nararanasan, tayo po ay parang nananalangin without ceasing. Ano? Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi naman pwede na nakalot ka mag-apon. Hindi ka na magtatrabaho. Ano? So kahit ikaw ay nasa school, nasa trabaho, kung ang iyong ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos, consider dyan as praying.
nanalangin ka sa Diyos. Palagi kang may kaugnayan sa Diyos. Kaya nga po, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay pinamagatan natin the real meaning of prayer. Yan. So dahil sa lahat tayo ay nananalangin, ito po marahil ay review na lamang. Ano? At ang ating pong verse ngayong umaga ay magmumula sa Lucas 11:1. Luke chapter 11 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, begin. Now, Jesus was praying in a certain place. And when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Purihin pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling muna namin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sapagkat tinipon mo kami sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin na Diyos, samahan mo po kami mula umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. At dalangin ko Diyos, amin pong may sa isip, may sa puso, higit sa lahat, amin pong may sa buhay, ang amin pong matututunan ngayong umaga. Purihin ko Diyos, ito pong aming isang dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ang lahat yung magsabi na, Amen and Amen. Yes. So, meron pong pagkakataon ng ating Panginoong Hesus ay nananalangin kasama yung kanyang mga disipulo. At nung siya matapos manalangin, may nagsabi sa kanya, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Yung sabihin, paano manalangin ng tama. Ayan. So, yun po ang hiling sa kanya. So, ang tanong po natin, what is prayer? Prayer is not just wishful thinking. Hindi ibig sabihin ng prayer ay makasakali. Wala pong makasakaling prayer. Pag nag-pray ka, ibig sabihin talagang may pananampalataya ka, kumbinsido ka, na nananalangin ka sa tunay na Diyos. Wala naman na tayong ibang papanalanginan, kundi ang tunay na Diyos. Yan po. So our prayer should contain our heart's desire. Yung nilalaman ng puso mo, yun ang talagang inilalabas mo sa harapan ng ating Diyos. Ganun po ang prayer. Andyan po yung praise, yung adoration, yung thanksgiving. Lahat po nang yan ay in-express natin, inilalabas natin, inilalatag natin yung nilalaman ng ating puso sa harapan ng ating Diyos. Kaya napakalaga po talaga ng gawain na ito. Yung mga Israelita nung araw, kapag nananalangin, talagang very solemn po sa kanila yan. Hindi nga basta-basta binabanggit yung pangalan ng Diyos. Yung YHWH, dati meron yan may pagbanggit yan Pero ngayon, ginagawa na lang Yahweh. Pero nung araw, hindi na lang matandaan. Kasi sa pagbanggit pa lang, ay ingat na sila. Baka sila magkamali. Ganun po ka-importante nung araw yung pangalan ng Diyos. So sa Romans 10:1, sabi dyan, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Ito po yung panalangin ni Apostol Pablo para sa mga tiga-Roma. Sabi niya, panalangin ko sila ay baligtas. So, ang panalangin niya hindi para lang sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa. What do we acknowledge in our prayer? Pag tayo po nananalangin, anong nasa isip natin? Anong ating tinatanggap? Bakit tayo nananalangin? Unang-una, sabi po dyan, that there is a God. Kaya tayo nananalangin kasi kumbinsido tayo na mayroong Diyos. Hindi po yung Diyos-Diyosan. Tunay na Diyos. Hindi po kailangan ng picture. Hindi kailangan ng kung ano-ano. Basta nasa isipan at puso natin ang Diyos na totoo. So there is a God. Kumbinsido tayo that there is a God. A true God. Sabi po sa Hebreo 11:6, and without faith, it is impossible to please Him. Bago ka lumapit, meron ka ng pananampalataya. Malaki man yan o maliit. Basta't may pananampalataya ka na mayroong Diyos na totoo. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards
those who seek Him. Ibig na sabihin mga kapatid, kung tayo humihingi, at tayo ay kumbinsido na talagang may Diyos, at humihiling tayo ng mga bagay ayon sa Kanyang kalooban, tumutugon siya ng maayos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So without faith, tandaan po natin mga kapatid, ang unang-unang requirement, kumbinsido ka na may tunay na Diyos. Ano pa? That man needs God. Kailangan natin ng Diyos. No? Ba't ka palalapit sa Diyos kung hindi mo kailangan ng Diyos? Diba? Eh, sapat na yung aking sarili. So, ang Diyos mo, sarili mo. So, hindi ka na kailangan lumapit pa sa ibang Diyos. Kasi sarili mo na hindi ng Diyos mo. So, that man needs God. Sabi po sa John 15:14, you are my friends if you do what I command you. Sino bang sasalita? Panginoon Isus. Kayo'y mga kaibigan ko, sabi niya. Kung sinusunod niyo ang aking kalooban. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. So tayo ay tinuturing na niya kaibigan. Hindi na kaibigan, kapatid pa nga. Ano po? Kasi sabi niya, wala akong sinekreto sa inyo. Lahat ng gustong sabihin ng Ama, pinahayag ko sa inyong lahat. So, hindi na tayo ordinaryong katulong or whatever, no? Tayo ay kaibigan ng Diyos. Amen? Ay, mahirap pong maging kaibigan ng Diyos. Napakasarap. Ano? Kaya lang may konting hirap. Letter C, pinakamahalaga. Dapat kumbinsido tayo that God hears prayer. Anong kondisyon? Para niya yung ating panalangin ay kanyang pakinggan at bigyan ng magandang katugunan. Ano pong kondisyon? Ito. Sa Santiago 4:8, draw near to God. Lumapit ka sa Diyos and He will draw near to you. Lalapit siya sa iyo. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Bakit pinabanggit yung double-minded dyan? Mabago-bago ng isip. Lumalapit sa Diyos, pero maya-maya, teka mo na, parang hindi siya masyadong kumbinsido. No? Sabi sa 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Anong requirement? Dapat ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Wala naman tayong sariling katwiran talaga. No? Umihiram lang tayo sa Diyos. Yun ang kanyang binigay sa atin, yung kanyang katwiran. But the face of the Lord is against those who do evil. Kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, walang kwenta yung ating panalangin. Maaaring hindi matugon ng ayos. At sabi sa Psalm 65:2, O you who hear prayer, to you shall all flesh come. So lahat ng tao talagang sa Kanya dumudulog sa panalangin, sa tunay na Diyos. Letter D, tandaan natin, God answers prayer. Amen? Sino na po naka-experience ng answered prayer? Taas ang kamay. Wala pa? Kukunti lang, no? Alam nyo kasi mga kapatid, hindi lang naman puro yes ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Amen? Baka kasi pag hindi yes, kala nyo hindi sinagot. Hindi po puro yes yan, may no rin. At may wait. Maghintay ka muna. Di mong papanahon. Yan. Lalo na sa mga kabataan, no? Kailangan matuto kayong maghintay. God answers prayer. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Sino sa inyo natanggap sa trabaho na hindi nag-a-apply? Meron bang meron? Pinanalangin mo lang. May faith naman ako yung tatanggap. Pagpunta mo to, sino ka? Di ba? Nagpadala ka ba? Wala po eh. So, ganun po yan. If you do not seek or if you do not ask,
bibigyan. Diba? Gusto kong mag-apply, kaya nagpadala ko ng application letter. That is asking. Tinatanong mo kung pwede ka bang matanggap. Yan. At, pag hinahanap mo yung address ng kumpanya, you will find. At kung nandun ka na, kakatok ka sa pintuan, hindi kaya kakausapin mo yung gwardiya, tinatawag po ako dahil meron akong interview ngayon. Yan. Papasukin ka. Di ba? Pero kung hindi ka kumakatok, ay pakakyat bahay yun. Sa gilid mo hadaan, ano? Hindi sa pintuan. Ayan. So, God answers prayer. Uy, ito na naman siya. Nag-aano na naman, naglulong na naman siya. Ayan. Okay, Ben. Okay, balik ka din. Ayan. Yun. Nasa na tayo? Letter E. E na. D. D na. Letter D. Nasa yung letter D. Yung God answers prayer. Isa pa. Yan. God answers prayer. Next. Ayun naman gumana yung aking. Ayan. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And the one who knocks, it will be opened. Or which of you, if his son asks him for bread, will he give him a stone? Sabi yung mga magulang sa inyo, no? Pag humingi yung anak nyo ng tinapay, alangan namang ikuha nyo ng bato, no? Diba? So kahit gaano masama ang tatay, pag humingi yung anak ng pagkain, binibigyan. Unless lasing. Ano, may mga ganun eh. Minsan lasing. Ayan. So, ginagawa niya example, sabi niya, or if he asks for a fish, will you give him a serpent? Kung humingi ng isda, hingi ng tilapia, bibigyan mo ba ng ahas? Hindi, ano? Kasi, ganun ang magulang eh. Pero sabi niya, if you then, who are evil, kayo nga, mga magulang na masasama, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Di ba napakaganda na example? Kung tayo na masasama, talaga naman lahat makasalanan eh, ano? Talagang masama. Lalong-lalo na yung hindi pa humihingi ng kapatawaran, no? Ay masama. Pero pag nagbigay sa kanyang anak, maganda. Yun pa kaya ang Ama nating nasa langit. Pag tayo ay humihingi sa Kanya, napaganda po ng pangako ng Diyos, ano? Sa panalangin. So, God cares for man. Letter E. Ano po sabi dyan? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay gusto niya tayong mapabuti. Ayaw niya tayong mapahamak. No? Kaya nga pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak, di ba? Kaya nga nagkapasko eh. Merry Christmas sa lahat. December na naman. Kaya nga binigay ng Diyos, di ba? Yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang. So what are the kinds of prayer? May mga iba't ibang klase po yan. Sabi po sa 1 Timothy 2:1, first of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Isa-isayin po natin yan, yung paling klase ng mga panalangin. Ano? Sabi ko sa letter A, supplication. Sabi sa Greek, thesis, supplication. Prayers asking God's aid in some particular matter related to specific needs. Mali pa yung specific. Minsan po, minsan nagkakamali sa pagtatay. Ano? So yan pa pala yung mga panalangin na mayroong specific na pangangailangan na hinihiling natin ang katugunan galing sa Diyos. So specific po yan. No?
Maring sa atin, specific natin pangailangan, pag gusto natin ng magkaroon tayo ng sasakyan, di ba ba? Pinapanalangin natin na magkaroon tayo ng sasakyan. Kahit hindi na masyadong basta brand new. Grabe, ano? Kahit ano, basta brand new. Ayun. So, yan pala yung pinapanalangin natin, yung ating specific na pangailangan. Ano yung isa? Prayers. Proseuche, sabi sa Greek, is a more general term in meaning, covering every form of address to God and including the idea of worship and devotion. Kung tayo nananalangin, may kasama ng worship at devotion. Ang tawag po niyan ay prayer, proseuche. Letter C, intercession, entheopsis. Falling in with, meeting with, in which a petition or plea is presented on behalf of another or of others. Ito pala yung pananalangin natin, hindi para sa ating sarili, para sa ating kapatid, para sa ating mahal sa buhay, para sa iba, para sa ating mga kaibigan. No? So, ang tawag doon ay intercessory prayer. Entheopsis. Meron pang isa, letter D, thanksgiving. Nung araw, madalas natin marinig din. Prayer of the Eucharist. Sabi natin, ano kaya yun? Hindi naman lang pinapaliwanag eh. Kasi masarap pakinggan pag sinabi mo, Eucharistia. Yan. Ano yan? Is the acknowledgement that all benefits and blessings in all realms are from God. It is gratitude and grateful praise. Tanggap ba natin mga kapatid ng lahat ng bagay galing sa Diyos? Amen. Pag tinatanggap natin ng gano'n, sabi nga ni Apostol Pablo, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Meron ba? Buhay natin, tinanggap din natin. Galing din sa atin. So sabi niya, kung tinanggap mo, ay bakit mo pinagmamalaki? Na parang hindi mo tinanggap. Di akin to. Walang pinanggalingan. So dapat huwag natin pagmalaki kasi lahat ng bagay galing sa Panginoon. So pag ating pong iniisip ng lahat ng bagay ay galing sa Panginoon, tinatanggap natin, tayo ay natututong magpasalamat, no? Sa pinanggalingan ng mga bagay-bagay. Colossians 2:6, therefore, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Kagaya ng pagtanggap natin sa ating Panginoon Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas, lumakad tayo ayon sa Kanya. Ayon sa Kanyang mga utos. Ayon sa Kanyang mga kautusan. No? Amen? Malakad pa tayo ayon sa Kanyang kautusan, mga kapatid? Kayo lang po nakakalam na. Hindi ko po yan alam. No? Ayan. Colossians, yeah. Wala na naman. Ano ba yan? Wala. Ayan. Pag doon pala, pwede. Ayan. Sabi sa 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. At sa Psalm 75, a song of Asaph, a song, we give thanks to you, O God. We give thanks, for your name is near. We recount your wondrous deeds. Kaya pag tayo may nananalangin, ang sabi, ipahayag natin ang lahat ng ating mga gustong ipahayag sa Diyos na may kasamang pagpapasalamat. Yan. Bubulong tuloy tayo. No? Dapat may pagpapasalamat po yan lahat. And then, sabi sa Santiago 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights,
with whom there is no variation or shadow due to change. Ibig sabihin yung ating Diyos hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang linaw-linaw, no? Pero iba, hindi na nababasa yun. Kasi sabi na tao lang daw. Hindi ko na nabasa. Dapat mag-review pa sila ng malalim-lalim pa. Or which one of you, sabi niya, if his son asking for bread, inulit lang natin, will give him a stone. Or if he asks for a fish, will give him a serpent. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Tandaan natin yan po pangako ng Diyos. Ano? So what should be our attitude when we pray? Anong dapat nilalaman ng ating isipan, ng ating puso? Ano po? Ano dapat ang makikita ng Diyos sa atin habang tayo ay nananalangin? Letter A, we should have humility. Ano yan? Kababaang loob. Ano ang katapat niyan? Kayabangan. Pag lumalapit tayo sa Diyos, huwag tayo maging mayabang. No? Dapat meron tayong kapakumbabaan sa ating sarili. Hindi yung nangungutang ka na, pasigaw pa. Utang na! Para kasigaw. Hindi po. Sa Diyos, kahit sa pangungutang, dapat may kababaang loob. Ano? Saka dapat matuto ka rin magbayad pagdating ng oras. Ayan. So, ano sabi sa Luke 18:9? He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Ito po yung sabi niya tungkol sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang sariling kabutihan. Iisip nila, ang galing ko mabuti ako Yung tao yun, hindi, masama yun. Kino-compare niya ang sarili niya sa iba. At dahil kinukumpara niya yung sarili niya at iniisip niya siya ay mabuti sa harapan ng Diyos, ay binabaliwala niya yung iba. At sabi sa 10, 2 men went up in the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Yung pong Pharisee ay spiritual leaders noong unang panahon. At yung isa tax collector. Marami pong tao galit sa tax collector. Kasi pag nangungulit ka, parang BIR minsan. Sobra-sobra yung pinungulekta, sabihin sa'yo, ito lang utang mo, bawasan mo, pero bigay sa akin ng ganito. Ganyan. So, galit na galit po sila. At sa kanila, ang isang tax collector ay talagang isang taong napaka-sama. Sa kanila po, gano'n. So sabi sa 18:11, the Pharisee standing by himself prayed. So nananalangin yung Pariseo. Siguro may sound pa lakas. God, I thank you that I am not like other men. Salamat po Diyos sapagkat hindi ako katulad ng ibang mga tao. Agad-agad, nagbubuhat na ng sariling bangko. Umpisa pa lang. Sabi niya sila, mga extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector, tinuro na. Dalawa sila ron Dalawa lang sila Kahit na yan, dapat tulad niya, tax collector na yan. Grabe, Grabe magbuhat ng sariling bangko. Sabi niya, yan, inumpisa na niya, I fast twice a week. Ako ay talaga, hindi ko makain ng twice a week yan. Nag-aayuno ako twice a week. I give tithes of all that I get. Hindi po masama yung sinasabi niya yan. Ito po yan, mabuti po yan. Pero yung tax collector, ano sabi? Standing far off, would not even lift up his eyes to heaven. Hindi nga makatingin sa itaas Yung tax collector Nakayuko habang nananalangin, Anong pinapakita? Humility. Amen? Talagang siya nagpapakumbaba. At sabi niya, dinadagukan pa yung dibdib, Talagang sising-sisis yan, parang humingi ng tawad. Ano sabi niya? God,
be merciful to me, a sinner. So kitang-kita doon, tanggap na tanggap niya na siya ay makasalanan. At pagtanggap mo na ikaw ay makasalanan, doon nag-umpisa yung paghingi ng kapatawaran. Siyempre, yung taong may sakit at hindi naamin na siya may sakit, hindi ang magpapadoktor. Amen? Pero wala akong sakit. Ba't ako pupunta sa doktor? Di ba? Pero once na inamin mo na ikaw ay may sakit, pwede nyo na akong dalhin sa doktor. Huwag lang sa mahal, ha? Huwag lang sa mura-mura. Ayan. Sabi niya, God, be merciful to me. Isang uri ng paghingi ng kapatawaran. Diba? O, sabi ng Panginoon, I tell you, this man went down to his house justified. Pinatawad yung tax collector rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Sa harapan ng Diyos, hindi tayo pwedeng magmalaki. Amen? Babagsak ka ng Diyos pagka ikaw nagmamalaki sa harapan. Pero pag ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, siya ang mismo magtataas sa iyo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano pa? Sabi, we should have love. Familiar na tayo dyan, di ba? Agape love. Ano yung agape love? I love you in spite of who you are. Diba? Hindi kita I love you because. Yun eh, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen? Yun ang agape love. Hindi yung I love you because you love me. Paano pag nawala na yung love ng isa? Wala, naging sa'yo. No? Hindi siya re-rely kung ano man yung meron ng isa. Diba? Matthew 18:21, and Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Nasa isip niya kasi isang linggo eh. Araw-araw, pagka nagkakamali yung kanyang kaibigan o mahal sa buhay, patatawarin niya once a day. Diba? Pero sabi niya siguro, pag lumagpas na ng isang linggo, hindi na pwede. Ang sagot ng Panginoon, Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Ang sinasabi lang po ng Panginoon, walang limit. Wala pong limit ang pagpapatawad. Yun po ang pagpapatawad na mayroong pag-ibig sa kapwa. Yung sige, patatawarin kita, pero matagal ko bago makalimutan yung ginawa ko. Nasa isip pa. Hindi pa talaga totally forgiven. Ang Diyos po, pag nagpatawad, sabi niya, as far as the east to the west. Ihiwalay niya yung kasalanan natin sa atin, as far as east to the west. Gano'ng malayo po yan? Hindi po yun magtatagpo. Opposite direction. Kaya ibig sabihin, napakalayo. Hindi na niya talaga alalahanin pa. Kaya hindi pwede magpatawad nang hindi nakakalimutan pa. Hindi po madali yun. Pero sa biyaya at tabag ng Diyos, kaya natin gawin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan, kapatid. Kaya mo talaga. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa atin, hindi natin kaya yan. Pero kaya ng sa tulong at tabag ng ating Panginoon. No. And forgive us our debts, sabi niya, as we also have forgiven our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga naging kasalanan sa iyo, gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. So, anong requirement para tayo patawarin ng Diyos? Patawad ka muna. Ngayon, pag pinatawad mo at hindi mo pa nakalimutan, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos. Hindi rin niya makakalimutan. Ang requirement kasi, mauna ka. Diba? Patunayan mo muna sa iyong kapwa. Oo, na pinatawad mo pa siya.
Linaw dyan, no? Forgive us our debts as we also have forgiven. Past tense. Nauna kang nagpatawad na sa iyong kapwa. Ano ho? Para mapatawad ka ng Diyos. Yung kasi ang standard ng Diyos. Kailangan mauna tayo. Be kind to one another. Sabi sa Ephesians 4:32, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. No? Sinabi ng Diyos, pag pinatawad ka na niya, malinis ka na ulit. No? Kailangan, mahirapan tayong gumawa ulit ng kasalanan laban sa Kanya. Ano pa? We must have expectation. Siyempre, pag nananalangin tayo, iniisip natin, mayroong katugunan niya. Dapat. No? Hindi yung makasakali lang naman eh. Hindi. Pag humingi ka, talagang kung alam mo sa kalooban ng Diyos yan, hingin mo. Bibigay niya yan. Ano sabi niya? Matthew 17:20, He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, buto ng mustasa, nakakita na kayo? Nakapraso yun, liit. Pag hinipan mo, lilipat yun. Pero sabi niya, magkaroon ka lang ng pananampalataya, kasi laki ng buto ng mustasa, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Wala ba tayong doubt, mga kapatid? Minsan meron yun. Hindi pa rin tayo 100% doubtless. Meron at meron yan eh, pumapasok dyan. Kasi pag 100% wala kang pagdududa, sabi, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat ka, lilipat. Pero pag nagawa niyo yung mga kapatid, huwag niyo naman palilipatin yung bundok ng makiling. Wala tayong magandang view pagka ginawa niyo yun. At baka lumitaw yung vulkan. Pag pinalipat niya yan. Sa 11:23, sabi niya, truly I say to you, whoever says to this mountain, sa Marcos naman, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Hindi pa rin tayong gagawa, no? Siya pa rin. Pero gagawin para sa atin. Kung tayo ay talaga walang duda sa ating sarili. So Santiago 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Anong klaseng wisdom yan? Yung tunay na karunungan. Galing sa Diyos. Ano? Yung mga estudyante dyan, hindi pwede puro panalangin lang kayo. Mag-review kayo. Lalo na pag may exam. No? Hindi paalala sa inyo ng Diyos pag hindi kayo nag-review. Anong panalangin nyo? Lord, ipasa mo ako sa exam. Hindi ka naman nagre-review. Dapat ang panalangin mo, Panginoon, paalala mo sa akin yung aking mga nireview. Kung nagre-review ka, kaya may papaalala sa iyo, hindi ka nag-review. Ayan. Yan po yan. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Bibigyan ka niya. Pero paano ka humingi? Let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Para ka lang daw alon kung ikaw ay nagtutuda-tuda. Walang direksyon. Tinutulak lang ng hangin. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Wala ka daw tatanggapin pag paduda-tuda ka. Kailangan buo ang iyong isip, buo ang iyong pananampalataya. He is a double-minded man, stable in all his ways. Unstable, no? Hindi ka makapag-design. Pupunta ba ako o hindi? Ano ba dapat? Ayan. Pag meron kayong gagawing desisyon, mga kapatid, lalo na napakahalaga sa inyong buhay. Unahin niyo ang Panginoon. Amen? Ilatag niyo sa harapan ng Diyos. Panginoon, nahihirapan ako eh. Nahihirapan ako mag-design. Siya ba o siya? Alam nila ko yung sinasabi ko. Example.
So we must be, watchful sa ating mga pananalangin. Dapat mapagbantay tayo. Sabi sa Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tandaan natin mga kapatid, tayo nasa laman pa, yung ating laman, lupang katawan, mahina. No? Bagamat nasa atin ang banal na espiritu, minsan natatig pa rin. So sa Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Huwag natin kakalimutan, nagpapasalamat ka sa iyong mga pinapanalangin. Number 4, conditions so that our prayers will be acceptable to God. May mga kondisyon pala yan, mga kapatid. Para katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ano una? Letter A. It must be in Jesus' name. Di ba? Pag nananalangin tayo, palagi natin sinasabi, in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Sa huli. Di ba? Yun ang ating sinasabi. Requirement po yan. Baka in the name of pastor, ganito. Hindi po pwede yun. In the name of Jesus po. Kahit yung pangalan ng pastor mo ay Jesus, hindi rin siya yun. Ibang Jesus yun. Ayan. Ano pa? John 14:13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Linaw. Whatever you ask in my name, sabi niya. Ano bang pangalan niya? Jesus Christ. Wala nang iba. John 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Ulit-ulit po yan, no? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, inulit na naman, He may give it to you. So dapat namumunga po tayo, mga kapatid. Amen? Anong dapat pinamumunga natin? Hindi po apple, ha? Ayan. Kailangan namumunga tayo ng pag-ibig, katyagaan, no? Diba? Kabaitan. Yan, yung pang dapat bunga natin. It should be according to His will. Yan isa sa pinakamahalaga. Bukod sa in Jesus' name, dapat according to His will. Ano ang hindi according to His will? Yung ikaw ay hindi sumusunod sa kanyang mga billing sa iyo. Yan. 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Malinaw, naririnig niya tayo kung ang ating hinihingi ay ayon sa kanyang kalooban. No? Sa 15, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked for Him. Ibig sabihin, nakakasiguradong tayo, narinig ng Diyos yung ating panalangin. No? Walang cover. Sa 5, what hinders our prayer? Ano ang nagiging dahilan para yung ating panalangin, kahit magdamag kang nanalangin, hindi marinig ng Diyos? Meron pala niyan. Ano? Ano una? Marital problems. Mapalad yung mga wala pang asawa. Hindi sila kasama dyan. No? Marital problems. Pag pala ang mag-asawa nag-aaway, hindi pala naririnig ng Diyos yung kanilang panalangin. No. Ito ba yan? Tingnan nga natin. Ano sabi? 1 Peter 3:7, likewise,
Husbands, live with your wives in an understanding way. Dapat nagkakaunawaan yung mag-asawa. Showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Malinaw, ano? Pag hindi nagsasama ng maluwag, yung mag-asawa, nagkakagalitan, at hindi nagkakasundo, nahihinder, napipigilan yung panalangin. Malinaw po yan, no? Hindi ako nagsabi yan. Nasa Biblia. Kaya iwasan ng mag-asawa ang palagi dapat pag nag-away, kailangan 6 to 6. Ha? Diba? Huwag lubugan ng araw ang iyong galit. Diba yung sabi? Para huwag kang magkasala. Ayan. Kailangan walang outside di kulambo sa mga mag-asawa. Ibig sabihin, lagpas na yun sa oras na itinakda ng Diyos eh. Pagkagalit ka pa rin eh, baka bangunguting ka na niya pagka gano'n. So, dapat po, ayusin. Kung hindi nagkakaunawaan, ayusin. Nahihinder ang panalangin. Ano pa? Masabi. Next, please. Yan. Selfish request. Yung request mo, hindi ka nais-nais. You ask and you do not receive because you ask wrongly. Ano yun? To spend it on your passions. No? Para ka lang malaki, para sa iyong sarili. No? Yung panalangin na matapa ka sana. Hindi pinakikinggan po ng Diyos yun. No? Pag sabi mo matapa ka sana, ikaw po yung natapa. Baliktad. So, selfish request, yung hindi magandang panalangin. Ano pa? Disbelief. Kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Santiago 1:5, if any of you lacks wisdom, sabi niya, yung inulit lang natin, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For the person must not suppose that he will receive anything from the Lord. So wag magdududa. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Baka meron pa tayong persistent sin. Ibig sabihin, hindi natin matanggal. Parang bisyo. No. Pag born again ka na, bawal ng bisyo. Bakit po? Kasi usually yung bisyo nakasira ng katawan. Amen? Kung ako po ay nagsuko ng aming buhay sa ating Diyos, unang-unang natanggal mga bisyo. Paninigarilyo, pag-inom ng alak. Dinadahilan nila eh. Sabi daw ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng konting alak. Kasi palagi kang sinisikmura. So, anong purpose? Gamot. Diba? Paano tayo uminom ng gamot? Binabaso ka natin, kutsara lang eh. Kutsarita nga lang minsan eh. Yung iba, pag bumasa, tinatanggal yung little wine, konting alak. Ang sinasabi lang, uminom ka ng alak. Ay, iba na ibig sabihin nun, di ba? Wala nang control. Uminom ka hanggang kaya mo. Pero yung iba, dahil lasing na kahit hindi na kaya, okay pa rin. Kaya nakakatulog na lang sa gilid ng kalye. So, persistence in sin. Proverbs 28:9. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Kung di po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, di tayo nag-aaral, di tayo nagbabasa, kahit yung daw panalangin mo ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Di po ako may sabi yan,
sabi po ng Biblia. No? Sa John 15:1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Sino po nagsasabi? Si Jesus Christ. Sabi niya, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does not bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So, kinakat niya eh. Yung mga hindi namumunga. So, dapat namumunga tayo mga kapatid. Ano? Para hindi tayo putulin ng Diyos. Already, you are clean because of the word that I have spoken to you. Sabi niya. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So, hindi tayo pwedeng mamunga ng hiwalay sa puno. Dahil branch lang naman tayo eh. Sino ang puno? Ang ating Panginoon Jesus. So, pag pinutol ka na, anong nangyayari? I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay tayo sa Diyos, hindi tayo makakapagpreso sa ating buhay pananampalataya. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Diba yung mga sanga na pinuputol, natutuyo at iginagato sa kanan. So huwag tayo mangiwalay sa puno para hindi tayo matuyo. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Ano nyo, no? But the face of the Lord is against those who do evil. Psalm 66:18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Malinaw po yan. Huwag nating pinananatili ang kasalanan sa ating isipan, sa ating puso. Para po sa summary ng ating pong tinalakay, ano po yung summary? Prayer. Luke 11:1, now Jesus was praying in a certain place, and when He finished, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. So what is prayer? What is prayer? Prayer is not just prayer is not just wishful thinking. Hindi po yan makasakali. No? Kailangan tiyak na tiyak tayo. Ano pa? Sabi nga sa Romans 10:1, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. What do we acknowledge in our prayer? Number 2, what are the kinds of prayer? Number 3, what should be our attitude when we pray? Number 4, conditions so that our prayers will be acceptable to God. Number 5, what hinders our prayer? So para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay muli mananalangin at aawit sa ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, ang panalangin po ay isa sa pinakamahalaga na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. No? So, kinakailangan po ang ating puso kapag malapit tayo sa Diyos. We should have the right condition of our heart. Punong-puno ng kababaang loob. Punong-puno ng pananampalataya. At dapat ayon sa Kanyang kalooban. At pag nangyari po yan, pwede natin iharap ang ating mga petisyon, ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating kapwa. That we may be able to experience the true meaning of being an obedient son and be able to have the full benefit of being a true son of God, enjoying
all His provisions while we continuously obey His word. Habang inihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. To God be all the glory. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan sa umaga nito. Nalangin namin ng Diyos na maputungi mo sa aming isip, dumating sa aming puso, higit sa lahat, amin pong may isang katuparan habang kami po'y nabubuhay dito sa lupa at naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Manatilihin po nawa kami, O Diyos, na palaging handa anumang araw, anumang oras na ikaw ay biglang bumalik dito sa lupa. Ang iyong mga anak ay palaging handa upang sumalubong sa iyo sa hangin. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang nagsabi, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong mga pinagkakaloob ng mga biyaya upang kami ay manatiling tapat sa iyo sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng provisions na amin pong natatanggap sa araw-araw ng buhay ko. Physical mo ito o spiritual. Maraming salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay. Simula pa lang po mga kapatid sa ating paggising, sa ating mga kinakain, I can say that everyone is blessed. Amen po ba? Amen. Kaya ayon nga po sa kanyang salita, sa Deuteronomy 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Amen. Kaya minsan pa po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon na may kailangan bukal sa ating mga puso.
puso'y sumabit, tayo ay magsiawit. Ang magagandang himig, kahit saan Diyos ay pag-ibig. Ang singit sa nila, may pagkukarin at sinaraw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng kanilang. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Ama namin na sa langit, patuloy kami magpupuri. Nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pamigay mo ng buhay at kalakasan sa amin. Salamat po, Panginoon, kapag hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Salamat po, Panginoon, sa lahat na mga kabutihan mo sa amin. Sa patuloy na panalangin namin sa iyo, nandun ang iyong katugunan, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mensahe na amin narinig. Ito po, Panginoon, na amin may pamuhay, may sagawa pa. Sapagkat ito, Panginoon, ang iyong pong kalooban. Ito ang iyong pong naisin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na pag-ingap at pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa makaloob na patuloy namin binabalik sa iyo. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng meron kami. Ito po, Panginoon, mula po, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ito sa iyo. Magamit mo po ito, Panginoon, sa iyong gawain, sa iyong iglesia, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. At tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po ay December 10 na. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Matatapos na naman po ang taon. 12 months, 365 days, 24 hours, 60 minutes, and how many seconds po ba? Tayo iniingatan ng Lord. Ano po? Hindi po ba? At muli, harap na naman po tayo sa panibagong biyaya, pag-asa. Ayan. Pasalamatan po natin ang ating Diyos, no? Dahil narito po tayong lahat. Mga may buhay at may hininga pa. Kaya sa Diyos po ang pupuri. Ayan, sa ating po mga gawain, every Wednesday po ang ating prayer meeting, 6 p.m. po. Ang praise and worship practice po every Saturday. At ayun po. Mamaya po ay praise and worship na first ever, fellowship. Salamat po kay Ate Ray. Pinush niya yung dahil po yun sa mga nag-training, so sabi ko po, isama na muna po yung Ayan, salamat sa Panginoon dahil mamaya po yung bawat group, meron po tayong 3 groups. Meron po kayong 30 minutes para po isipra ang inyong mga binuong awit. Kahit po aapulan na, natutuwa po kami sa mga batang ito dahil lumalabas po yung mga talento nila. Pwede naman po palang mag-compose kahit madalian. Ayan, mamaya meron kayong 30 minutes para i-practice ang inyong mga songs. Ayan,
din po ang ating fellowship po sa Sunday na po ito, 17, December 17, tama po. Nabablanko po ako, ano po ba yan? Nag-meeting po kami nung Wednesday at para po sa detalye, tinatawagan ko po yung isa nating elder at siya po yung magsasabi nung napag-meetingan with Pastor Jen. Good morning po. Ngayon na darating na nga po yung ating next Sunday na po, yung ating Christmas fellowship po. Yan po, na-finalize na po yung ating pong mga gagawin po. The next Sunday, yung ating pong Christmas fellowship. Unahin ko muna po yung ating, ano po ba yung gagawin po natin. Yung pong una po, doon muna po sa ating pong pagkain. Ayan, kakaroon po tayo ng pagkasundo po sa noong una po Jollibee. Hindi na po Jollibee. Ayan, magluluto na po tayo ng isang ulam. Ayan po, at saka po kanin. Kasi po, ng pagkasunduan para sa kaalaman po ng lahat dahil nga po galing po tayo ng isa pong napakalaking gastos po. Kaya medyo po yung ating pong pamimera ay kailangan po natin talagang maging good steward po. Galing po tayo dito sa aircon, muntik na pong hindi papatakbo kanina. Wala susi. Yan, medyo ano po yan, dahil libo po kasi yan. Yung ating pong pagkakaano dyan. Tapos, nagkaroon po tayo ng anniversary, gumastos na naman po tayo. Kaya medyo kinompress po natin ang konti yung budget. Kaya, isang ulam na lang po muna po. Tapos po, bukod doon sa ulam, meron pong mga nagbigay po. Kumbaga parang, anong tawag doon? Pantak po. Ayan, pantak po. May mga initial po na nagbigay. Ngayon, kung merong gusto pa po, meron po nagbigay dito yung sa... Bagitin ko ba yung pangalan? Wag na po, Biko. May Biko po tayo. Ayan. Ako. Favorite po. Tapos meron din po nagbigay po ng pansit. Ayan. Eto, hindi ko lang po alam kung... Kasi wala po si... kasi may sa Coke. Coke po. Tapos meron pinagbigay din ng lumpia. Yan. Meron din po adobo ulam. Tapos meron din po tayong halos pa kompleto na rin po. Meron po tayong juice ng Tetra Pak po. Meron mga nagkaloob po. Yan po ang kagandahan po ng yun po. Tapos po, meron din po tayong ano tawag dito? Meron na rin po tayong raffle, ano po, yan. Yung raffle po, meron na rin po. May initial din po, ano mga sabi, donor ba talaga dapat? Sponsor! Ayan, mas maganda. Meron yung donor, ba? Blood donor. Sponsor po, yan, meron na po. Ito, babanggitin yung family, no? Ang kasili po, yan, nagbigay, meron po sila pang parapol. Sila ano po yun, yung mga taga-kasili po. Meron din po yung taga-banay-banay, sila Elder Yaki po. Meron din po yung... Tama ba? Kasama po ba? Parang hindi. Ay, dito pala sa kabila. Ayan. Tapos, kami po, meron po kami, meron din po si Ate... Sino po ba? Mayra, yan po, meron po si Ate Mayra. Ano lang po ako, matanda pero hindi po matandain. Ayan po. Tapos po, yung ating pong, meron din po tayong may naka-assign po.
Kung tatanggapin niyo po, may mga na-assign po yung tinatawag na kitchen police. Medyo pinaganda yun, police. Palibasa yung dating police po yung ating pastor. Bakit tinatakan sa kusina? Yan po yung si Ate Kay, si Ate Ning, si Isel, at si Ate Mayra. Tapos yung server po natin, may server din po tayo sa pagkain. Kasi yung pagkain po natin, magmumula po doon sa loob. Tapos dali na lang po natin dito. Si Ate Tess po, 2 Tess. Si Ira. Si Karen. Si Nanay Vita. Or si Nanay Cleo. Ayan, nandito po. Sila po yung mga server. Kasama kayo kayong 2. Yan po. Tapos po, yung ating pong, po natin ng pagkain, magkakaroon po tayo ng parang katulad din po ng anniversary, pagkatapos po natin kumain, magkakahiwalay po dapat yung ating pong pinagkainan, yung mga tirang pagkain, meron po mga lalagyanan po dyan sa labas. Para hindi po, para nasa ayos po, yung ating mga kalat. Magkakahiwalay po. Sunod po yung ating pong program. Program po natin, ang opening prayer po natin ay si Elder Eliel Abitelo po. Praise and worship, si Davis. Si Davis po ang ating praise and worship. Ang ating pong pastoral prayer by si Elder Neil. Sa preaching po ang inyong pong lingkod. Tithes and offerings, ating Ning. And Sister Cecil sa prayer po. Ang announcement po natin ay si Ate Tess. Tapos meron po tayong part 2. Yan po, ang part 2 po natin, yun nga po yung ating anniversary. Meron po tayong lunch, anniversary. Christmas party po. Ayan, mamalima. Christmas fellowship po. Mauna po, after po ng service, maglalunch muna po tayo. Para hindi naman po, kasi alas 12 na po ang tapos ng ating pong service. Sunod po nun, magkakaroon din po tayo ng laro. Bible quiz. Bali yung team po, mahati po sa 4. Team ni Elder Yaki, ni Elder Eliel, ni Elder Neil, at saka po ako. 4 po. Ang magiging judge po natin ay si Tatay Gonyo po at si Pastor Ruben po. Yan po yung ating. Mayroon po magkakaroon ng Bible quiz. Paano ba yung Bible quiz na to? Galing sa Bible kasi quiz. Tapos may isa po tayong games. Kay Ate Maribig naman po manggagaling yon. Tapos din, raffle. Yun po yung ating sunod. Yun po, yun lang po. At sana po magkita-kita po tayo next week sa ating pong Christmas party. Nagdadagdagan ko po yun po. Yung pong paraffle ay pwede pong magdala kahit sino. Usapan nga po namin kung gusto nyo magdala ng isang sandok, 6 na itlog, di po ba? Para masaya po yung lahat. O kaya po, kanton, mga ganan. Para po masaya. Para kasi po lahat po tayo ay maglalaro. May kababaihan po, kalalakihan, kabataan. At syempre po, may mga prizes po yun. At magagaling po yun sa ating mga dadalhin. At ibigay po natin sa Panginoon buong puso natin. Kahit yan po ay paper towel, yan. Yung mga magamit po. Kasi nakita ko po last year nun sa kababaihan sa main po, yung mga tray ng itlog, pero hindi po ako pinalan. Lagi ko inaayin yung mga itlog, pero wala po akong nakuha kahit. Ayan, sa Sunday po ay magsama-sama po tayong lahat at nawa, magkita-kita po ang lahat at ihanda niyo po yung inyong mga Bible quiz. Ayan. At ayun lang po. Salamat po. Yun nga po palang mag-i-special number mga youth o mga bata ay handa nyo. Kung meron po ang women's ay magsipaghanda po kayo ng mga special number. Salamat sa Panginoon. Ayaw pong lahat ay tumayo.
Sa Kanya na mapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Isa pa po ay we will reign victorious, for God is with us. Kaya minsan pa po, isang tininan sa Panginoon na salitang, Hallelujah! Kaya sa paitas mo, Panginoon, Itataas sa aming pagsamba, ialay namin si Jehovah. Hallelujah, 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 hallelujah. sikat ka na